Tayo lang ang nakipag-meeting ng harapan sa Armed Forces of the Philippines. Yes! Gusto niyo marinig ang istorya? Nakipag-meeting kami kay General Browner. Sinong kaharap namin? Binilang ko. Nasa 25 to 30 active generals from J1 to J10. Nandiyan si General Browner, Vice Chief of Staff J1. Kumpleto sila. Ganun tayo makipag-usap sa kanila. Sinong kasama natin? General Ronnie Pukis, General Pilisardo Simoy, General Calaykita, General Virgilio Garcia, Jose Suarez, Admiral, Colonel Mitran, at saka ako. Anong pinag-usapan? Makinig kayo. Tanong ko sa inyo, naniniwala pa ba kayo sa mainstream media? Lakasan natin. Naniniwala pa ba kayo sa mainstream media? Kita nyo, konti lang yung matatalino. Lahat ng nandito, kayo ang pag-asa ng bayan, kayo nakakaintindi ng tama. Tama! Lahat ng wala rito, mga bango! Tama! Mas madali nilang mahikayat yung mga may cellphone na ginagandahan lang nila yung headline. Hindi pa nabasa yung kabuuan ng istorya, isinare na kasi maganda headline. Hindi nyo binasa kung sino nagsulat. Huwag kayo magsishare ng cut and paste. Huwag na huwag. Ang i-share ninyo, yung tao mismo na nagsasalita. Hindi fake news yun. Ngayon, alam ko naka-live yan. Pag sinare nyo yan sa FB page nyo, hindi makakarating sa lahat yan. Ang gawin nyo, i-record nyo. Maghanap kayo ng estudyante sa kalsada, sabi mo, pakishare mo sa FB page mo. Makakarating yan sa marami. Ganyan tayo hinuhulma ng sistema. Kaya never na mag-unite ang mga Pilipino hanggang nandyan ang bayarang mainstream media. Never mag-unite habang may nabubuhay na mga bayarang vloggers. Tama! Gusto nyo malaman paano tayo manalo? Ano? Gusto nyo? Kahapon gusto na namin manalo eh. Kaso ilang piraso lang kami rito. Ang hirap naman na lulusutin natin yung kalaban, tapos sisigaw tayo. Napapaligiran namin kayo. Ilan kayo? 5 kami. Para tayo siraulo nun eh. Gusto nyo manalo? Huwag nyo natin paabutin ng Nobyembre at Disyembre. Ang Pilipino ganito. Pakinggan nyo mabuti ha. Majority ng Pilipino ganito. Noong wala pa yung cellphone, mas madaling magparami. Pag sinabi mo, punta tayo Luneta, ang dami kagad. Kasi yung balita, nasa nandun lang sa Luneta. Wala kasi. Telephone nun, may party line pa. Hahanap ka pa ng telephone booth, dala kang 25 para makatawag ka. Ngayon, meron ng cellphone, ang bilis. Bakit ang tagal natin dumami? Lahat ng Pilipino ang kaisipan ganito. Hintayin ko muna silang dumami, pag madami na, saka ako sasama. Eh lahat ganun ang kaisipan. Patay na dami, naghihintayan lahat. Maganda, maghintay tayong dumami. Magdala ka ng tulugan mo rito mamaya. Dito tayo matulog. Dito natin, hintayin natin sabay-sabay dumami tayo. Tama! Hindi sa bahay. Wala nang uwihan. Tama! Dapat magkaintindihan tayo. Kasi ang hirap araw-araw. Schedule tayo ng rally ngayon. Pahinga na 1 linggo. Schedule ng rally. Pahinga na naman. Schedule, pahinga. Walang katapusan. Wala tayong naipapanalo. Tama! Pero kung dito tayo matutulog lahat, dadami tayo. Tama! Dapat! Mananawagan tayo. Dapat! Tulungan tayo. Magdala rito ng inumin, pagkain. Pag di sila nagpadala rito ng pagkain, pag nanalo tayo, isara natin sila. Isa rayon.
Ano na panibagong pangalan ng Jollibee at Chowking at McDo? Pag hindi tumulong ang Jollibee, hindi tumulong yung Chowking at saka McDo, isasara natin! Magtatayo tayo sa sarili natin! Jolly McChow! Yung ulo kay Chowking! Yung ulo kay Chowking! Yung katawan kay Jollibee! Yung paa kay McDo! Woo! Ang pagkain doon, siomai with wings! Tumulong na kayo! Woo! Dito na tayo matulog! Walang uuwi! Wala! Bago matapos, may ikikwento ko sa inyo. Ito, totoong nangyari ito. Nandiyan si General Kita, sina Colonel Galang, General Romeo Pupis, General Garcia, Admiral Jose Suarez, mga kasama, may ikikwento ko sa inyo. Ngayon nyo lang maririnig ito. Kung paano tayo nakikipag, hindi laban actually, nakikipag-usap para manalo sa laban. Gusto niyo marinig yung kwento? Lahat ng kapulisan na nandito at nasa ibang lugar, nasa headquarter, majority ng kapulisan, kakampi natin! Maniwala kayo sa akin! Maniwala kayo sa amin! Kakampi natin yan! Bakit? Kabilang sa atin na itinuturing mamamayan ay mga pamilya nila. Kaibigan natin sila, kakampi natin sila. Kaya hindi sila makasigaw, nasa serbisyo eh. Ang sisigaw nang hindi nila maisigaw, tayo! Karamihan ng mga active AFP, karamihan, kakampi nating lahat. Maniwala kayo, ang kailangan lang nilang makita para tumulong na sila sa atin, dumami tayo! Tama! Walang uuwi! Walang uuwi! Walang uuwi! Ang umuwi ngayong gabi, ipagdarasal namin, pangungutin kayo! Mapanaginipan nyo sana si Martin Romualdez! Mapanaginipan nyo si Sandy ko! Di ba bangungot yun? Malaking bangungot yun! Di nyo ba napapansin? Di nyo napapansin? Minsan sa panaginip nyo, lumalabas yun sila, yung mukha nila. Tama! Lahat yan! Lahat sila nakurakot! Pangalanan ninyo, pinatay ko na lahat yan sa panaginip ko! May sinaksak ako sa kalakala! Putang ina, dinukat ko yung puso! Binuksan ko yung tiyan! Putang ina, nagising ako, kinagat ako ng labok! Putang ina, sabi ko sa labok, putang ina ka, bayaran ka rin, bayaran ka! Putang ina, patay na sana lahat kung di ako nagising. Mahirap yun kung di ka nagising! Naghanap ako sa social media. Naghanap kami. Open overtime. Naghahanap ako ng mga mangkukulang, mambabarang. Sabi ko, open overtime. Puta, walang sumagot. Nabayaran rin. Bayad lahat! Seryoso tayo. Bayad! Tayo lang ang nakipag-meeting ng harapan sa Armed Forces of the Philippines. Yes! Gusto niyo marinig ang istorya? Nakipag-meeting kami kay General Browner. Sinong kaharap namin? Binilang ko. Nasa 25 to 30 active generals from J1 to J10. Nandiyan si General Browner, Vice Chief of Staff, J1. Kumpleto sila. Ganun tayo makipag-usap sa kanila. Sinong kasama natin? General Romy Pukis, General Pilisardo Simoy, General Kaloy Kita. Palakpakan natin, nandito si General Kita. General Virgilio Garcia, Jose Suarez, Admiral, Colonel Mitran, at saka ako. Anong pinag-usapan? Makinig kayo.
Lahat ng problema ng bansa, maliit o malaki, sinabi ni General Romy Pukis sa buong Armed Forces. Lahat ng problema sa gobyerno, sinabi ni General Pilisardo Simoy at ni General Kita. Lahat ng problema sa mga nakaupong politiko, sinabi ni General Virgilio Garcia. At sinabi rin ni Admiral Jose Suarez. Lahat ng galaw ng taong bayan, sinabi ni Colonel Letran. Ang sinabi ko po ganito, pakinggan niyong mabuti. Mga mahal naming general, wala nang maasahan ang taong bayan sa executive branch. Lalo na walang maasahan ang taong bayan sa legislative branch, both upper and lower. Sa kanila, sinimot na nila ang kaban ng bayan. Ang problema, ang iba sa ating mga nasa judiciary, nababayaran, wait and see. Ang nakakatakot, hindi naman lahat, pero ang iba sa ating armed forces, tumanggap na rin ng pera kay Martin Romualdez. Sinabi ko po yan. At ang sabi ko sa kanila, kapag wala nang matakbuhan ang taong bayan, mag-aarmas na kami para protektahan yung natitira naming dignidad at yung nag-iisa naming buhay. Anong sagot ni General Browner? Kap, huwag naman. Baka sausawan tayo ng ISIS, maging battleground tayo. Ang sagot namin, buti General Browner, alam mo ang mangyayari. Pero wala tayong sinabi o nanghikayat tayo na lumalabas sa social media, mainstream media, na nanghikayat daw yung mga retired na bumaba na sa pwesto si BBM o supportahan, mag-withdraw sila ng support sa gobyerno. Walang ganung napag-usapan. Ang sabi namin sa kanila ganito, ang nagupo sa Commander-in-Chief, bakit laging sinasabi ng military yung hierarchy sa chain of command? Na kailangan sundin nila yung Commander-in-Chief. Pakingganin yung mabuti para maintindihan nyo paano tayo manalo. Ang Commander-in-Chief, si BBM. Kung hindi dinaya ng Smartmatic, ang nag-upo sa kanya, taong bayan. Agree ba? Okay. Inupo siya ng taong bayan. Commander-in-Chief, ang nag-upo, taong bayan. Dapat ang sinusunod ng military, dahil ang nag-upo sa Commander-in-Chief, taong bayan, dapat ang sinusunod ng military, taong bayan. Tama! Dahil ang pinanumpa nila ganito, they swore to protect the people. Tama! And uphold our Constitution. Tama! Yun ang pinanumpa. May pinanumpa ba sila nabasa natin, nakita natin, narinig natin na they will protect only the president? Wala! They will protect only those corrupt government officials? Wala! Wala! Okay. Nagkakaintindihan na tayo. So pwede pala, dahil tayo ang pinakamataas, tayo nag-upo sa presidente, dapat tayo ang pinapakinggan ng armed forces. Ang tanong ko sa inyo, pwede ba nating utusan ang armed forces sa ngayon na huliin na lahat ng korap? Pwede! Pwede, pwede! Pwede ba? Pwede! Pwede! Oh, lahat na nandito, gagawa tayo ng manifesto ha. Gagawin natin itong lugar na ito. Signature campaign! Raja Sulaiman. Okay? Gagawin natin makasaysayan ito. Bukas gagawa tayo ng manifesto na inuutusan natin ng armed forces na arestuin na lahat ng korap. Awe! Kasama si Martin. Gusto nyo na kasama sa history. Okay. Pag hindi sumunod ang military, gagawa ulit tayo ng statement. Hindi nyo kayang ipatupad ang sinumpa ninyo na protektahan ng taong bayan at i-uphold ng Constitution. Ang krimen, nangyari na, nangyayari pa, at mangyayari pa. Kailangan pa ba ng ebidensya? The very crime
is happening before our very eyes. Hindi na kailangan ng ebidensya. Alam naman natin walang makakasuhan eh. Kung ayaw tayo sundin ng military, gagawa tayo ulit ng manifesto. Hindi nyo kayang arestuhin. Kaming nandito, kami na aaresto sa mga kurap. Tama! Tama! Kailangan magkaintindihan tayo eh. Yung gagawin pa natin, legal o illegal? Legal! Good! Ulitin ko ha. Yung gagawin ba natin, legal o illegal? Legal! Sino ang aayaw sa gagawin natin? Ang aayaw meron. Sabi ko nga, never tayo mag-unite eh. Ang aayaw sa gagawin natin, yung Dilawan, liberal, Makabayang black, administrasyon, at yung western world. Pero gawin natin ito nang walang lihim. Kasi kung ang aksyon natin, hindi natin inililihim, safe tayong lahat.